Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagbabala si Senador Ping Lacson na sa maagang pagbasura ng Malacanang sa napapaulat na issue ng umano'y budget insertions ng ilang opisyal ng gabinete. Ito ay matapos ihayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang mga aligasyon sa ilang cabinet secretaries ay hearsay at no probative value. O mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Senador Ping Lacson, kinakailangan na imbestigahan yung mga insertions ng mga officials ng gabinete. Paliwanag ni Lacson, maaaring kahulugan ng salitang hearsay na pampalumay sa cover-up o pagtatakip. Sa halip na nawagan ng Blue Ribbon Chair ng mas malalimang investigasyon o interagency investigation sa mga aligasyon na nag-uugnay sa ilang cabinet members. Ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng anumang probative value o ebidensya na nagpapatunay na natuklasan pangunahina sa mga Blue Ribbon Committee hearing. Ayon kay Senador Ping, kabilang sa mga ebidensyang nakalap ng Blue Ribbon ay ang mga testimonya na sinusuportahan ng mga opisyal na dokumento sa budget books. Gaya na lamang anya ng ilang items na nagpapatotoo sa mga testimonya ng mga resource person na ang pagkakasangkot sa plunder o pandarambong sa pondo ng bayan ay malinaw na napagtibay. Sa pamamagitan na rin anya ito ng mga pag-amin ng mga kanilang sinumpaan. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Iginit din ni Senador Ping Lacson na hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa likod ng mga aniyay guni-guning infrastructure projects. Kasi hindi lang naman ang naglagay ng insertion sa budget ang mga senador at mga kongresista. Kahit yung mga cabinet officials ay sangkot rin sa mga insertions. Totoo naman yon. Lumabas nga dun sa testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakipag-usap sa kanya ang dating USEC ng ang USEC ng DepEd, si Trigib Olayvar, na malapit sa dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Nakipag-usap sa kanya, ang sabi umano sa kanya, maghanda siya ng projects worth 2.8 billion. Pupunduhan galing sa office ng Executive Secretary, kukunin sa unprogrammed allocations. As I previously mentioned in my affidavit dated 25 of September 2025, Yusek Olayvar and I discussed the unprogrammed appropriations supposedly for the Office of the Executive Secretary. Thereafter, DPWH received a special allotment release order which included projects worth 2.85 billion. The contract IDs for the projects worth 2.85 billion covered by the said SARO can be secured from the records of DPWH Regional Office for Region 3 and the 1st District Engineering Office of Bulacan. Moreover, in the unprogrammed allocation for 2025, there could have been an additional 12 billion more or less funding which I am verifying and confirming at the moment. Unprogrammed appropriations. At nagkatotoo naman, na-release daw kaagad ang pondo ayon kay kay Bernardo. At marami pa si dating Undersecretary Adrian Bersamin, grand-nephew ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, involved din. At diyan nga yung dahilan, kaya nga nasibak si Lucas Bersamin bilang Executive Secretary at si Amina Pangandaman bilang Budget Secretary. Pero hindi pwedeng basta na lang sila tinanggal. Hindi sapat yon. Kailangan silang imbestigahan. At tama yung sinasabi ni Senador Ping Lacson.
hindi lang mga senador, hindi lang mga kongresista ang dapat imbestigahan, kahit mga cabinet officials. Kasi involved din sila sa mga insertions. Marami rin silang mga siningit. Kahit si dating DPWH Secretary Bunuan, marami ring insertions. Si dating DPWH Secretary Mark Villar, marami rin insertions. Kaya ano ito? At dito sa nilabas na Liveste, ni Congressman Liveste na Cabral Files, hindi lang ito mga kongresista, hindi rin lang mga senador. Mga ano rin ito, mga cabinet officials, executive officials. Kaya tama nga yung sinasabi na hindi naman dapat tingnan yon bilang chismis o hearsay. Ang sabi kasi ni Yusek Claire Castro, huwag nang bigyan importansya yung ni Liveste, ni Congressman Liveste, kasi chismis yan, hearsay. Hanggat hindi yan binavalidate o bine-verify, kino-confirm ng DPWH, wala daw yan probative value. At ang dapat daw niyan magpatunay na totoo nga yan ay si Congressman Liveste. At hanggat hindi daw ito napapatunayan na totoo nga yung mga files na yan, ay hindi daw sila magko-comment, sabi ni Yusek Claire Castro. Pero hindi ganun hindi ganun. Dapat malaman ng taong bayan, totoo ba yan? So dapat ang DPWH sa pamamagitan ni Secretary Vince Dizon dapat magsalita. Totoo ba yung yung files na yan? Tahimik si Vince Dizon Wala man lang pagkomentaryo kung totoo ba yan o kung hindi naman totoo yan, gawa-gawa lang yun ni Congressman Liveste. Di sabihin niya. Sabihin niya. Pero yung parang baliwalain lang yan na parang chismis o hearsay, parang hindi maganda. Hindi maganda. Sa panahong ito na gustong malaman ng taong bayan ang katotohanan, dapat hindi lang basta tinitingnan yun bilang chismis. Kaya sabi nga ni Senador Ping Lacson, dapat din imbestigahan yung Cabral files na yan na linabas ni Leandro Liveste. Tama si Senador Ping Lacson. At lalo na yung mga officials ng gabinete, yung mga insertions nila dapat ding imbestigahan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.